Ano nga ba ang pinakaposibleng end goal ni Donald Trump sa trade war nito na inilunsad laban sa China? Kabilang na ang mga taripang ipinataw nito sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Mauulit nga kaya ang Great Depression na nagpahirap noon ng husto sa mga Amerikano at magkakaroon nga ba ng panibagong World War dahil dito? Base sa mga pahayag ng US President, ay isa sa mga inspirasyon nito ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley na naging ika-25 Pangulo ng Estados Unidos simula 1897 hanggang 1901, kung saan ayon kay Trump, dahil sa paggamit noon ng dating Pangulo ng taripa ay napangalagaan nito ang mga lokal na negosyo sa bansa nila, kung kaya't mas mabilis lumago noon ang ekonomiya ng Amerika. Sa pamamagitan kasi ng Dingley Tariff Act of 1897 na ipinasa noon ni McKinley, ay napilitan ng mga negosyante mula sa US na piliin na lamang ang pinakamahalagang produkto na ini-import nila mula sa ibang mga bansa. Kaya't mas kumaunti ang pag-i-import ng US noong mga panahong ito at nagbigay ito ng pagkakataon sa mga simpleng mamamayan ng US na lumikha ng kani-kanilang negosyo, nang sa ganon ay sila na lamang din ang mag-supply para sa kinakailangan ng mga kapwa nila Amerikano, habang patuloy pa rin nakapag-e-export ng mga produkto ang US noong mga panahong ito dahil ang kanilang pera rin noon pa man ang isa sa dalawang pangunahing pera na kadalasang ginagamit sa kalakalan ng mundo. At gaya ni Donald Trump, ang unang pagsubok ni McKinley sa pagsasabatas ng matataas na taripa para sa pag-i-import ng US ay nagdulot rin noon ng masamang epekto para sa kanyang karera sa politika, kung saan noong kongresista pa lamang si McKinley ay nanguna na ito sa pagsusulong ng isang batas na tinawag nitong Tariff Act of 1890 na kilala rin sa tawag na McKinley Tariff. Subalit ang problema ay naipasa ang batas na ito isang buwan bago ang midterm election noon sa US, at dahil nga ang pagpapataw ng matataas na taripa ay karaniwang nakapagdudulot ng mataas na presyo ng bilihin sa bansa nila, ay natalo si McKinley, kabilang na ang mas maraming Republican sa midterm election noong mga panahong ito. Kaya naman hindi na naipagpatuloy pa ni McKinley noon ang mga plano niya para pakinabangan ang Tariff of 1890 na isinulong nito. Subalit taong 1897 ay nanalo ito bilang Pangulo ng Estados Unidos, at dito ay mas pinalakas nito ang pagpapataw ng taripa sa mga imported na produkto, kung saan bagamat nagdulot ito ng pagtaas ng mga bilihin at pagkalugi sa ibang mga negosyante sa US, ay nagbigay rin naman ito ng napakaraming trabaho at nagbigay daan sa pagbubukas ng mas maraming kumpanya sa bansang ito. Kaya't sa makatuwid, sa pamamagitan ng pag-alalay ng kanyang administrasyon sa mga mamamayan nito, bagamat may masamang epekto sa simula, ang taripang ipinataw ng kanyang administrasyon ay may mga magandang naibunga rin ito. At ito nga ang taong isa sa inspirasyon ng kasalukuyang Pangulo, at gaya ni Donald Trump ay natalo rin ito noon sa muling pagtakbo bilang Pangulo, dahil noong unang termino ni Trump, bukod sa baguhan pa siya sa politika, ay panahon pa ito ng pandemya, kung kaya't halos imposibleng mapalakas ng kahit sinong bansa ang kanilang ekonomiya. Kaya't halos ang pagtataas lamang din ng presyo sa mga produkto ng US ang naramdaman ng mga mamamayan nito sa paggamit noon ni Trump ng mga taripa. Subalit ngayon na malaya nang nakagagalaw ang mga tao, ay maaaring maulit ni Trump ang nagawa ni McKinley na mapalakas ng husto ang ekonomiya ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng suporta, subsidiya, at mas mababang buwis para sa kahit sinong nais magtayo ng negosyo sa bansa nila. Bukod pa riyan ay makailang beses rin sinabi ni Trump na nais nitong ibalanse ang trade deficit ng US sa halos lahat ng bansa sa mundo, dahil ang US ay karaniwang bumibili ng mas maraming produkto kaysa sa mga ini-export nito. Sa katunayan, kahit pa sa Pilipinas ay mas maraming binibili ang US kaysa sa ibinebenta nito sa bansa, at sa ganitong sistema ay mas malaki ang nagiging pakinabang ng Pilipinas sa US dahil mas malaking pera ang kinikita ng Pilipinas kaysa sa kinikita ng US sa pagbebenta sa Pilipinas. Samantala ang China ay karaniwang nagbebenta ng mas maraming produkto sa halos lahat ng bansa sa mundo kaysa sa binibili ng mga ito. Kaya't napakabilis lumago ang ekonomiya ng mga Chino, at isa ito sa itinuturing na dahilan ni Trump kung bakit nagpapataw ito ng taripa sa mga bansang may trade deficit sila,
o sa mga bansang mas marami silang binibili kaysa na ibebenta. Kaya't sa madaling salita, ang isa sa mga end goal ni Trump ay hindi maitatanggi na magkaroon ng kasunduan sa buong mundo kung saan ang trade deficit ay maaaring punan ng taripa ng bawat gobyerno. Sa madaling salita, dahil mas malaking halaga ang binebenta ng China sa halos lahat ng bansa sa mundo, ay kinakailangang tanggapin ng China ang mga taripa na ipapataw ng sinumang bansa sa produkto nila upang makabawi ang bansa sa pamamagitan ng buwis at maproteksyonan ang lokal na industriya. Sa ganitong paraan ay maiiwasan ang labis na pananamantala ng China sa halos lahat ng bansa sa mundo dahil halos sila lamang ang bansang nakikinabang sa bawat pakikipagkalakalan nito, at kung magagawa ni Trump ang bagay na ito ay maaaring makinabang ang napakaraming bansa sa mundo gaya ng Pilipinas na maaaring mag-obliga sa China na tapatan ang halagang binibiling produkto ng Pilipinas mula sa kanila. Sa paraang ito, ang bawat kalakalan ng mundo ay maituturing na fair trade gaya ng sinasabi ni Donald Trump sa mga pahayag niya. Kung iisipin kasi nating mabuti, ang bawat pamahalaan sa buong mundo ay kinakailangan lamang naman talaga na iprioridad ang bawat mamamayan nito, kaya't hindi ito dapat nagbibigay ng mas malaking kita para sa ibang bansa kaysa sa kinikita nito mula sa kanila. Halimbawa, ang Pilipinas ay hindi dapat pumapayag na bumibili lamang tayo ng sobra-sobra mula sa China, gayong mas kakaunti naman ang binibili ng China mula sa Pilipinas. Gayunpaman ay walang magagawa ang Pilipinas para pilitin ang China na bumili ng kasing dami ng produktong binibili natin mula sa kanila, at hindi rin basta matatanggihan ng Pilipinas ang mas maraming produkto mula sa China dahil sa nakakaakit at mura nitong halaga. Bukod pa riyan, dahil sa kahirapan ng bansa at masalimuot na mga pulisiya sa Pilipinas ay nahihirapan ng mga Pilipino na magkaroon ng kanya-kanyang negosyo. Kaya naman kadalasan ang nagiging negosyo na lamang ng mas maraming Pilipino ay ang pagbebenta lamang din ng mga produkto na binibili nito sa iba't ibang bansa, kabilang na sa China. Kaya naman kung magagawa ni Trump na mapasuko kalaunan ang China, ay maaaring maipatupad ni Trump ang fair trade na ninanais niya, kung saan kapag nangyari ito ay mauobliga ang Pilipinas na babaan ang pag-i-import ng produkto mula sa China kung mas kakaunti lamang din ang nais bilhin ng China sa Pilipinas. Sa paraang ito ay maaaring maapektuhan ng mga negosyanteng Pilipino na nagbebenta ng mga produkto mula sa China, subalit maaari rin itong magsilbing pressure para sila na lamang din ang gumawa ng mga produktong ibinebenta nila. Kaya't bagamat may masamang epekto para sa iba ang pagbabago ng sistema ng kalakalan sa buong mundo, ay maaari rin naman itong magtulak sa bawat bansa sa mundo na palakasin ng bawat isa ang kani-kanilang lokal na industriya. Gayunpaman ay tiyak na hindi magiging madali para kay Trump na mapasunod ang China sa plano niyang ito dahil mangangahulugan nito na mababawasan ang pakinabang ng China sa napakaraming bansa sa mundo, kaya't maaaring tapatan lamang ng China ang ginagawa ni Trump laban sa kanila. Subalit tila nga ay napakaliit lamang ng tsansa na aabot pa ito sa giyera dahil ang China ay malabong magsimula ng digmaan laban sa US, at sa halip ay ang US lamang ang mas posibleng magsimula ng digmaan laban sa China. Subalit sa pamamagitan ng trade war ni Trump sa China ay hindi na kinakailangan pa ng US na maglunsad ng isang giyera dahil sa pamamagitan ng matataas nitong taripa ay mapapahupa niya na ang ekonomiya ng China, at ang tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng China ay may ihahalin tulad na rin sa pagkatalo sa isang giyera dahil ang kawalan ng pera ay mangangahulugang paghina rin ng kanilang politikal na impluwensya, at kung sa ganitong estado sila magsisimula ng giyera ay mangangahulugang hindi nila kakayaning isustain ng matagal na panahon ang napakabigat na digmaan laban sa US. Kaya't bagamat may posibilidad ay nananatiling mas malabo na mauwi sa digmaan ang trade war na ito dahil habang nahaharap sa krisis ang China ay mas mahihirapan itong maglunsad ng isang giyera, kaya't hanggat nagmamatigas sila sa US ay tila unti-unti silang nahuhulog sa bitag ni Trump laban sa kanila, kung saan sa sandaling hindi nakayanin ng mga mamamayan ng China ang epekto ng taripa ng US sa mga produkto nila, ay maaaring magkagulo sa China, kung saan ay dalawang bagay ang posibleng mangyari sa kaguluhang idudulot ng trade war ni Trump para sa China. Una,
ay ang hilingin ng mamamayan sa China na gumawa ng paraan ng kanilang gobyerno para tulungan ang mga naghihirap na mamamayan nila o hindi kaya naman ay patalsikin ng kanilang pangulo sa pag-asang mababago ang kanilang kapalaran na pangkaraniwang kinahahantungan ng mga protesta saan mang bansa sa mundo. Kaya't ang pinakaposibleng end goal ng labanang ito ay ang pagbagsak ng komunistang partido o hindi naman kaya ay ang muling pagsasaayos ng bagong sistema ng kalakalan sa buong mundo.